Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. This story happened last July 27, 2016. As a college student and a school buddy sa pinapasukan kong school, which is PUP Santa Mesa, hindi na bago sa akin na umuwi ng gabing-gabi. Ganito na ako dati pa since high school. Kung hindi sa mga school activities or departments ay tumatambay ako sa bahay ng classmate ko. Tapos gabi na ako uuwi. Actually, hindi ako takot umuwi by myself. One night, galing akong school, around 1 AM na natapos yung event. Wala akong kasamang umuwi kasi iba't ibang destinations namin. May taga-Pasig, Taytay, Alabang, Makati, at ang iba naman within Manila lang. And ako sa Quezon City pa. Sumakay ako ng jeep pa Cubao. Since gabing-gabi na roughly, 7 to 8 ang konsesos namin. Kalimitan sa kanila mga students din ng PUP. I looked at them one by one, naghahanap ako ng kakilala. And at the same intention, may makausap. But they are not familiar to me. As time passes by, each of them are gradually disappearing. Dalawa na lang kami natira, ako at ang isang babae. Since maluwag na ang buong jeep, pumwesto ako sa dulo malapit sa babaan. Sobrang lakas ng ulan at hangin nun. Yung sinasakyan kong jeep parang lumilipad na. Pero si ating kaharap ko, di pa rin magising sa pagkakatulog niya. That very moment, nilabas ko yung payong ko at cellphone para tingnan kung anong oras na. And it was 1:23 AM. Since medyo malayo pa naman ako, umidlip ako konti kasi sobrang pagod ako at gusto ko talaga matulog. Nilapag ko cellphone ko sa harap ng bag ko kasi medyo malaki naman yon. Ilang minuto din akong nakaidlip. Gumising na ako. Baka kasi lumampas ako sa bababaan ko. Pagising ko, hinanap ko na agad ang phone ko para tingnan ang oras. Nagulat ako. Wala na siya sa harap ng bag ko. Hinanap ko sa kinaupuan ko, sa baba. Baka nahulog. Pero wala. Tumayo yung mga balahibo ko kasi yung phone ko medyo malayo na sa kinaupuan ko at naka-open pa ito. Kitang-kita ko yung oras ng phone ko, 1:31 AM. Kahit sobrang takot ako, kinuha ko yung phone ko. Wala akong ibang iniisip na gagawa nun. Hindi pwedeng ako kasi bago ako umidlip, nilagay ko yung sarap ng bag ko eh. Hindi din pwede si ate kasi mas masarap patulog din sa akin. Hindi din si Manong driver kasi masarap siya eh. Nasa dulo naman ako. Tsaka bakit naka-open? Tapos ang nakapagpapakreepy pa ng gabing yun, pagkakuha ko ng phone ko, tumingin ako sa harapan para tingnan kung nasaan na kami. Nag-bend ako para makita ng malinaw, pero pagka-bend ko, napatingin ako sa front mirror, sa tapat ng driver. Kitang-kita ko dun. Ako at ang driver na lang sa jeep ang natitira. Biglang nawala ang babaeng kaharap ko kanina. As in, nilibot ng mata ko ang every corner ng jeep pero nang actual kong tingnan sa kinaupuan niya, nandun pa din siya and still tulog. Napadasal na lang ako bigla sa kinaupuan ko. That night was so unnatural. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.